Paano nga kaya kung kabi-kabila yung mga pinagdadaanan mong problema? Kaliwa, kanan, sa harap mo, sa likod mo. Kanino ka hihingi ng tulong? Kanino ka lalapit? Hi, it's me, Victoria. Pag-usapan po natin yan. Meron pong isang hari ng Juda, ito po ay mababasa sa 2 Chronicles 20, si Haring Jehoshaphat o si King Jehoshaphat. Dumating po yung pagkakataon na meron pong 3 malalaking bansa na nagsama-sama para po sila ay lusubin. Ito po ang Ammonites, ang Moabites, and Meunites. Natakot po si King Jehoshaphat. Sino ba naman ang hindi matatakot? Siguro kung isang hukbo lang yon, kaya pa nilang harapin yun eh. Pero ito po, 3. So na-alarm po siya, nangamba po siya, pero ang nilapitan niya po ay ang ating Panginoon, si Yahweh. Sinabi niya, Panginoon, nagsama-sama para kami ay sakupin, para kami ay talunin. Hindi po namin alam ang gagawin namin. Hindi po namin kaya nalupigin ang mga to. Pero alam niyo ang sabi ng ating Panginoon, do not be afraid, discouraged because of this vast army. For the battle is not yours, but God's. Huwag kang matakot, Jehoshaphat, sa napakaraming hukbo na yan. Huwag kang mangamba. Huwag kang panghinaan ng loob. Ang laban na to ay sa Panginoon. Siya ang lalaban para sa inyo. Naniniwala si Jehoshaphat sa ating Panginoon, walang pagdududa. Inulit pa, hindi kayo ang lalaban sa laban na to. Take up your positions. Stand firm. Sabihin, mag-intay lang kayo sa gagawin ko, sabi ng ating Panginoon, and see the deliverance the Lord will give you. May assurance. Ipapakita ng Panginoon kung paano niya kayo pagtatagumpayin. Kasi ang laban ay sa Panginoon. Normal po yun kahit alam natin na nandiyan ang Panginoon, pero pag nakikita po natin yung sitwasyon na meron tayo, naturalesa po ng isang tao, ang matakot, ang kabahan, Lord, paano to? Paano yung bayarin namin? Paano yung anak ko? Paano namin masusolusyonan to? Normal po. Pero kung babalik po tayo sa salita ng Panginoon, lagi niyang sinasabi sa atin na, anak, do not be afraid. Do not be discouraged. Ako ang bahala dyan. Basta manampalataya ka sa akin ng walang pag-aalilangan at walang pagdududa. Ang ginawa po nila Jehoshaphat, pinili po niya ang matitindi niyang worshiper. Ang tindi! Hindi niya pinili yung mga gagaling niyang sundalo, yung matatag niyang sundalo. Hindi niya pinili yung pinakamalalaki niyang katawan na kawal. Ang pinili niya yung matitindi niyang sumamba sa Panginoon. At alam nyo, habang ito pong worshipers na to ay nandun sa harapan ng laban, sila po ay umaawit sa ating Panginoon. Sinasabi nila na purihin si Yahweh, pag-ibig niya'y tunay, laging tapat, kailanpaman. Grabe. Narinig po to ng Moabites, ng Ammonites, and ng Meunites. Ginulo po ni Yahweh yung mga isipan nila. Ang ginawa ng Ammonites and Moabites, pinatay po nila yung isa nilang kasamahan, yung Meunites. At pagkatapos nun, si Ammonites po at ang Moabites po ang nagpatayan. At eto po ang matindi pa. Walang natira kahit isa sa kanila. Hindi po sinabi sa Bible kung gaano kadami yung tatlong lugar na to pumatay o magwasak sa kaharian ni Jehoshaphat. Pero 3 araw po na kinuha nila King Jehoshaphat yung pong mga gamit nila. Lahat ng ari-arian dala nila, lahat ng mga damit ng sandata nilang dala. 3 araw na po, hindi pa po sila natatapos kunin yun. Pagod na po sila. At noong ika-4 na araw, bumalik po sila sa templo na nagpupuri sa Panginoon na sobrang saya. At ang lahat ng bansa na nakaalam sa ginawa kung paano sila pinagtagumpay ng Panginoon, miracle victory, lahat po sila ay natakot na galawin sila Jehoshaphat. Kasi alam nila na wala silang laban sa ating Panginoon. So sa iyo kaibigan, kapatid,
Hindi ko alam kung ano yung battle na meron ka. Mahal ka ng Diyos, happy tayo sa Panginoon, pagtatagumpayin niya tayo. Maraming salamat po. I am Blessed Victoria. I am forever blessed, and so are you. Bye guys!